Magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Bigyan naman po natin ng daan ng isang katanungan ng ating kapatid. Ang kanya pong katanungan ganito: bakit po ang tao'y namamatay sa aksidente? Nakatakda na po ba yun? Basahin natin ang Biblia. Tunghayan natin kung ano ba talaga ang nakatakda sa atin o itinakda ng Diyos sa atin. Basahin natin ngayon ang pahayag 13 versikulo 10. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan mamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. Ayan po. Ang sino ba daw maitakdang mabihag at ang itinakdang mamatay sa digmaan mamatay. Isunod pa po natin ang Eklesiastiko 17 versikulo 2. Binigyan niya ang tao ng maikling buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Ayan po, binigyan lang tayo ng Diyos ng maikling buhay. Idagdag pa natin ang awit 139 versikulo 16. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang nakakaalam. Ayun. Napakaliwanag po ito kapatid, na ang ating buhay ay nakatatak na at naititik na sa aklat na talaan ng ang Panginoon lang ang nakakalam. Dagdag natin ang Mateo 25 versikulo 13. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Kapatid, talaga pong ang ating buhay, ang hangganan ng ating buhay ay nakatakda na yan para sa Diyos. Alam na ng Diyos yan. Mananatiling alam niya yan pagkatapos niyang likain. So, ang tanong mo, nakatakda na ba yung namamatay sa aksidente? Ay dito naman sa binasa natin ay napakaliwanag po na ang ating buhay itinakda na ng Diyos yan kung hanggang saan siya lang ang nakakalam. Tayo, wala tayong kapangyarihang malaman kung anong oras o araw ang pagdating ng ating kamatayan. Hanggang dito na lang. Sana'y naunawaan mo kapatid ang aking mumunting kasagutan sa iyo. Sana'y samahan pa ninyo akong muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.